Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Kumpirmado, President Marcos may matinding posisyon para kay General Torre. Mga alipores ni Duterte sa Senado nag-celebrate sa pagkasibak kay Torre. Matapos sibakin si General Torre, abay galit na galit ang karamihan, lalo na ang ilang mga mambabatas na dapat ang sibakin ay ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Samantala, sinagot na ng palasyo ang tanong kung ano nga ba ang plano kay General Torre, at ayon sa ating Pangulo, may mabigat na posisyon para kay General Torre. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po, subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Bilang dating PNP chief, sinabi ni Lacson na kahit pa may absolute authority siya noon mula sa Pangulo ng Bansa, ang pagtatalaga o pagsibak sa mga miyembro ng PNP Command Group ay dapat may basbas ng Pangulo, kung hindi man ay mula sa National Police Commission na pinamumunuan ng Interior Secretary. Ang pagsibak niya kay Torre ay prerogative ng Pangulo. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na dati ring naging Chief PNP, patunay lang ang pagsibak kay Torre na walang forever. Aminado siyang galit siya kay Torre matapos isuko ang kaalyadong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at pag-aresto sa isa pang kaibigan ng mga Duterte, Polo Kibuloy. Pero sa nangyayari ngayon, awa raw ang kanyang naramdaman para sa dating Chief PNP na higit 2 buwan lang sa pwesto. Well, totoo naman mga kaibigan na nakakaawa yung nangyari kay General Torre na biglang sinibak. Pero sa tingin ko mga kaibigan ang talaga nararamdaman talaga ni Senator Bato ay tuwang-tuwa to. Oo. Kasi ito yung matagal na nilang inaasam yung mawala sa pwesto agad itong si General Torre. Oh, yan. At syempre, tuwang-tuwa siya at pabor sa kanya to dahil in case lang na dumating yung warrant of arrest galing sa ICC, wala nang kakaladkad dito kay Senator Bato. Sa tingin ko, wala nang isang General Torre na matapang na huhuli at poposasan at ilipad papuntang dahig itong si Senator Bato. Oh. Kasi nga, si former president nagawa niya tapos kay Kibuloy. Ito pa kaya si Bato, di ba mga kaibigan? Kaya talaga naman natuwang-tuwa itong si Senator Bato kasama ng kanyang mga tropa dyan sa kampo ng mga Duterte. Sabi ni Senator Amy Marcos, maaring hindi na happy si DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP chief. Oh, yun na nga yun mga kaibigan. Yun yung pinakarason doon. Pero ito lahat mga kaibigan reason lang ng mga Duterte supporters to. Oh, kasi nga, mapahanggang ngayon, wala pang rason na ibinibigay ang ating Pangulong Marcos. Hindi raw kasi kinukonsulta ni Torre ang DILG chief sa mga balasahang pinatupad bukod pa sa umano'y ambisyon nito sa 2028. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaske yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EMA. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na mga Suportado naman ni Senador Marcos at De La Rosa ang susunod na PNP chief. Inayunan din ni Senate President Cheese Escudero, Senator Erwin at Raffy Tulfo ang naging desisyon ng Malacanang na baguhin ang liderato ng PNP. Hinimok naman ni De La Rosa na mag-optional o early retirement na si Torre, na sa 2027 pa dapat magretiro para maibigay ang 4-star rank sa papalit sa kanya. Dahil may batas na isa lang dapat ang 4-star rank sa PNP, dahil kung hindi, magkakaroon ng PNP chief na 3-star general lang. Dagdag pa ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat papurihan si Pangulong Marcos dahil itinama nito ang pagkakamali sa pagtalaga kay Torre na dumungis umano sa pangalan ng PNP. Ayun ako mga kaibigan, ang tuwang-tuwa talaga dito na halos nag-celebrate na itong mga alipores ni Duterte. Well, again mga kaibigan, sabi nga natin, ito ay reaksyon galing sa kanila. Wala pa naman talaga yung pinakarason kung bakit talaga siya sinibak galing mismo sa ating Pangulo. Tulad na lamang yung sinasabi ni Senator Amy mga kaibigan na itong si General Torre ay namumulitika na. Pumuposisyon para tumakbo bilang presidente sa 2028. Samantalang yung kanilang amo mga kaibigan, yung ating vice presidente na mapahanggang ngayon ay hindi natin mahagilap kung nasaan, 'di ba? Nagsasayang lang tayo ng pera, pondo, 'di ba? Sa ating vice presidente, 'di ba? Na busy sa pangangampanya sa ibang bansa na hindi nga natin mahagilap. So totoo lang mga kaibigan, parang wala tayong vice presidente, no?
Tapos ito yung ibinabato kay General Torre, namumuliti ka daw. Abay, tignan nyo nga naman mga kaibigan, no? Sinasabi pa na ito daw yung pinakamagandang ginawa ni President Marcos, ang sibakin itong si General Torre. Tulad nga ng sinabi natin kahapon mga kaibigan na meron naman palang ibibigay na bagong posisyon dito kay General Torre. Pero yun nga lang, ang nagsabi nun si Rimulya. Kaya hindi masyadong kinagat at walang masyadong naniwala doon sa sinasabi niya. Pero ngayon mga kaibigan, eto na, galing mismo kay Attorney Claire na talaga namang mayroong bagong posisyon at may mabigat na ipinapagawa ang ating Pangulong Marcos. So, Anthony, anong plano ni PBBM? Yes, meron pong may in-offer po na posisyon na medyo mabigat po talaga yung trabaho. So yun mga kaibigan, na kumpirmado, meron ibibigay na posisyon dito kay General Torre. Sa tapang po ni General Torre at sa galing niya, di ba? Sa galing niya, sa bilis niyang kumilos, bagay sa kanya yung posisyon na ibibigay ng Pangulo. Sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho. Na siya lang. O yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho. No? Malinaw mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Claire. Yun yung plano, yun yung napagdesisyonan ni Pangulong Marcos. Pero ang tanong naman ngayon, ano kayang posisyon yan? Posisyon kaya sa NBI bilang bagong NBI Director o kaya naman DPWH Secretary? Pero sa tingin ko mga kaibigan, malabo dyan sa DPWH Kasi ang matunog ngayon, ang sinasabi mga kaibigan, nililigawan ng Palasyo o ng Malacanang si Mayor Magalong bilang papalit dito nga kay Secretary Bunuan bilang DPWH Secretary. Kaya malabo si General Torre dyan. Pero kung eto sa NBI, posible mga kaibigan, di ba? Kasi nga dito, ang kumpirmado natin dito, may bagong posisyon galing kay Attorney Claire. Pero hindi pa naman dinidisclose kung ano nga bang posisyon yan. NBI ba? DPWH? Well, abangan natin mga kaibigan. Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. I believe PBBM sa plan. Yes. Sabi ni Dina. Yeah, oo. Siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative. Yes, kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya to gagawin kung hindi ito yung nararapat. At may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Let's just trust the wisdom behind this. Eto mga kaibigan, wala tayong magagawa dito kundi mag-isip kung ano nga ba yung pwedeng posisyon para kay General Torre na merong mabigat na misyon na ipinapagawa nga dito. Pwedeng sa NBI dahil sa issue sa sabong mga kaibigan, di ba? Yung mga missing sabongeros. Pwede din dito sa mga kontraktor, sa malawakang anomalya ng flood control projects. Yun. Marami din naman nabigla. Pero sabi ko nga, let's trust the President. Hindi siya basta-basta magdidesisyon. Maybe unpopular, but ito yung nararapat. Ito yung dapat. May ganun di ba? Minsan hangaan pa natin ng leader pagka nagdi-decide siya ng hindi popular. Alam niyo yun? Kapag ka nag-decide siya na alam niya sa sarili niya na maapektuhan siya dahil hindi popular decision yun yung tunay na leader. Dahil no matter what, gagawin niya sa tingin niya yung tama. Diba? But still, all of us here, we still love General Torre. Oo naman. So sana lang, mas maging magaling pa siya sa susunod na posisyon na maibibigay sa kanya. Ba't di nyo na lang kasi sabihin sa amin kung ano yung posisyon na yan, di ba? Para mas lalo kami magtiwala na meron talagang posisyon na ibibigay kay General Torre. Tingnan natin kung tatanggapin. Sana tanggapin niya kasi mabigat talaga yung... Mabigat... Okay, ito siguro isa ko. Mabigat ang trabaho na maging PNP chief. Okay?
Pero pakiramdam ko sa akin, mas mabigat yung ibibigay sa kanyang trabaho. Posibleng NBI director nga, mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire na mabigat na posisyon. Well, abangan talaga natin to, mga kaibigan. Wala tayong magagawa kundi mag-isip na lang, magkaroon ng mga speculation, di ba? Kasi nga hanggang ngayon, di pa naman dinidisclose talaga kung anong posisyon yan. Ako, Diba? Yes, you cannot put a good man down. PBBM is brewing something good. Yes, yun eh. Hindi mo pwedeng sukatin ang galing ni General Torre kasi he's Totoo. really good. He's really good. Diba? So, sana, no, mas mapakita niya pa yung galing niya sa mga susunod na buwan or susunod na mga araw. Diba? Ako, I'm assuring you na hindi naging negatibo si General Torre sa mata ni PBBM. okay. Siguro ang gagawa lang ng negatibo na reputasyon ni General Torre ay yung mga galit sa kanya. Yun na ngayon nangyayari, di ba? So, nakita na natin yung mga naging reaksyon ng mga alipores ni Duterte, di ba? Na talagang, yun na nga, talagang pinahiran pa talaga ng pamumulitika at kung ano-ano yung naging magandang ginawa ni General Torre. Ang tanong kasi, bakit nyo kasi sinibak agad? Di ba? Kailangan talaga ipaliwanag ni Pangulong Marcos to eh. Let's give General Nartates the chance, di ba? Tama Total naman. matagal naman din siya. Yes. Bigay din natin yung trust kay General Nartates, gawin ang trabaho niya. Sabi ko nga, ang wish ko nga, higitan niya pa. Close daw, inamin naman ni Senator Amy, na close siya kay Nartates, naging PD daw niya. Di ba? Nung governor yata siya. Provincial director. Pero, dapat si General Nartates, ang loyalty niya ngayon sa bayan, sa konstitusyon. Di ba? Well, tama naman talaga, di ba? Siyempre, susuportahan pa rin naman natin, mga kaibigan, yung bago nating PNP chief. Pero matindi kasi dito, mga kaibigan, no? Ito kasi yung parang may tanong pa rin sa atin eh. Kung totoo man na mayroong matinding posisyon na ibibigay dito kay General Torre, bakit sinibak? Di ba? Bakit tinanggal siya sa pwesto ng ganun-ganun lang? Yun yung talagang magulo dito eh. Di ba? Kaya nga malabo. Pero sinasabi nga naman ni Remulla pati ni Attorney Claire na merong matinding posisyon na ibibigay dito kay General Torre. At ang question na lang, kung tatanggapin ba ito ni General Torre? Di natin alam, mga kaibigan. Basta intayin na lang natin, no? Kasi nga, kung hindi tinanggap to ni General Torre, baka ang sisihin pa sa huli. Siya mismo. Hindi tinanggap eh. O, di ba? Binigyan siya ng bagong pwesto pero ayaw niyang tanggapin. Pero again, mga kaibigan, kailangan talaga magpaliwanag din ni President Marcos sa atin lahat, di ba? Kailangan nating malaman ano nga ba yung naging dahilan niya, bakit niya sinibak sa pwesto si General Torre. Kasi nga, yung mga paliwanag ni Remulla, yun nga, ang labo din eh. Sinasabi niya na wala daw nilabag na batas. Pero nagkaroon ng issue sa NAPOLCOM. Kumbaga, hindi niya madirekta, di ba? Kailangan talaga si President Marcos yung magpaliwanag dito. Pero yun na nga, mga kaibigan, ito naman yung hinihintay ng lahat, di ba, na merong posisyon para kay General Torre. At ang tanong na lang talaga dito, tatanggapin ba ni General Torre itong bagong hamon, bagong posisyon para sa kanya? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.